What's up, JP here and welcome to JP Investing. So, post nga muna natin to. Ayan no, so para sa video na to, gusto ko lang i-share yung experience ko no, dun sa naganap na Call Financial Investor Summit 2025 na itong September 27 no. So, gusto ko lang ibigay yung mga insights ko no, tungkol dun sa naganap na event and pagpasensyahan nyo na kung meron akong masabing hindi tama dahil maaaring nagkamali lang ako sa pagdinig, no? I don't know. So, ayun, gusto ko lang i-share yung experience ko. So, ayun, eto, nasa biyahe ako ngayon, no? So, eto yung papunta dun sa SMX Convention Center. Sa SMX nga pala yun, sa MOA. So, yung event is parang mula 8:30 ba or 8:30? 8:30 siya nag-start and natapos rin ng 12 no, 12 noon. So saglit lang, half day lang yung event. And yung mga company na nandoon is wait lang, pause muna natin. Kung di ako nagkakamali is Citicorp, Apex Mining, Citicorp, SM, Meralco, MGen, and BPI, no? Lima lang yon. So, out of those 5, ang meron lang ako is Citicorp. So, ang expected ko sanang mangyari after ng event is sana mahikayat nila kung bumili nung stock nila, no? And kung bakit ko kailangan mag-invest dun sa stock nila. So, let's see kung nahikayat ba nila ako. So, ayan, nandito na tayo sa SMX Convention. Grabe, first time ko dito, no? Ang taas ng ceiling, ang ganda. So, ayan, pasensya na, medyo shaky yung video ko. Ayan, nakakatuwa to kasi, ayan, dito, ayan na pala yung IKEA, no? IKEA ba? IKEA. Ayan. Tapos yung event venue is nasa second floor, no? Function 3. So, ayan. And creating memories with the people you love. Build the life you imagine with COL Financial, your investing partner for a richer. So, ayun, medyo maaga ako kaya nung nakita nyo, ito papakita ko sa video na halos wala pa akong mga katabi. Pero lahat to napuno, guys, nakakatuwa naman na ano. Ganon kadami yung mga Pinoy na eager matuto or umattend sa mga ganitong klase ng event, diba? Nakakatawa. And mostly, and mostly sa kanila, nagulat ako kasi hindi ko ina-expect na most of the attendees are senior citizen, no? So, nakakatuwa, ang sarap makipag kwentuhan dun sa mga tao dito, no? So, ito yung, I think, president ng Call Financial, if I'm not mistaken. Pakinggan natin siya. Being asked a question by several people, why are you doing an event and talk about the local stocks when the market has really been very tough and challenging lately? So, ayan. Saglit lang pala yung mga video ko, no? So, ito, pinakaunang company is Apex Mining. More than just a play on gold prices? Is there a deeper growth story here? And ultimately, is there still room for the stock to run? To tell us more about Apex Mining, we have the Senior Vice President, Chief Finance Officer of Apex Mining, and also the company's Treasurer and Compliance Officer. As CFO, he manages all the internal 5 hours. Ayun, so, ito siya yung, pangalan niya, hindi ko napansin. So, yung insights ko dito sa Apex Mining, sige, patapusin muna natin siya magsalita. So, ganun siya kalayo. And currently, yung aming Mako mine, that contributes 90% of our revenue. So, dyan nanggagaling yung main revenue namin from the sale of gold and silver. So, ayun, honestly, medyo parang technical yung yung about sa mining medyo hindi ako nakasabay. Pero ang naano ko lang is 10% ng consolidated income nila ang binibigay nila as dividend. Actually, may narinig ako sa likod. Sabi niya, ay mababa, 10% dividend rate lang. Actually, hindi dividend rate yun Ibig sabihin nun, 10% nung income nila, no? Yung binibigay nila as dividendo.
And sinabi pa niya dito na syempre pag dividend, malakas yung pandinig natin. Sinabi din nila na this 2025 magdadagdag pa sila ng I don't know if additional 10% or 5% lang. Pero pagkakatanda ko additional 10%. So that is 20% of their consolidated income. So maganda na rin, 'di ba? At least kahit papaano malaki-laking chunk na rin ng income nila yung mapupunta sa dividendo natin, 'di ba? Pero honestly, hindi niya ako ewan ko, parang yung yung speaker kasi nila para sa akin lang he's not trying to sell out the stock on you, no? Dun sa amin, sa mga investors, no, sa atin. Hindi ko naramdaman 'yon. Ang feeling ko parang inexplain niya lang kung paano sila kumikita, which is kasama naman, pero 'di ba, andito ka na rin lang, himukin mo na bumili sa stock mo yung mga investor dito, no? So ayun, dito sa Citicorp, so Citicorp na kasi actually Citicorp yung pinaka nagustuhan ko sa lahat, no? Sabi ko nga na out of these 5, Citicorp lang yung meron ako. And after hearing Sir Oliver Tan, no, actually siya yung meron na wala dun sa speaker ng Apex Mining. Naramdaman ko dito sa kay Sir Oliver Tan na hinihimok niya yung mga investor na mag-invest sa kanila, no, kung ano bang meron sila, ano bang difference nila sa ibang stocks, and bakit kailangan mo mag-invest sa kanila. So dun na solidify talaga yung reason ko bakit nag-invest ako sa Citicorp. And with that, ang dami niyang plans, no, for the company. So pakinggan natin muna siya. CEO of listed company Citicorp Energy REIT Corporation, the first renewable energy REIT in the Philippines, and its parent company, end-to-end renewable energy developer, Citicorp Renewable Energy Corporation. With a background in finance, business transformation, and growth strategies, Mr. Tan's leadership paved the way for Citicorp to become one of the leading renewable energy players in the Philippines. Alright, thank you, sir, for supporting us today. Okay, so The business model of Spirit is quite simple and straightforward. We own the largest renewable. Kung makikita niya siya dito, no, actually in person talagang tinitingnan niya kami sa mata, no. Yun yung nakakatuwa dito ay Sir Oliver Tan, na talagang kami yung kinakausap niya aside dun sa dalawang host, no, sila Miss April Tan din pala apelyido. So ayun, yun dun ako na natuwa kasi he's talking to the investors, which is dapat ganun yung ginawa ng lahat, no. So ayun lang. And meron nga pala akong isang reklamo lang dito sa event na to, no. Hindi nagkaroon ng boses yung yung mga audience, yung mga investors, naghihintay ako actually kahit ng konting question and answer, walang nangyari. So ayun, parang alam niyo, talk show. Andun lang kami para makinig. Wala kaming participation. So ayun lang, pakinggan natin. Asset portfolio in the Philippines, approximately around 7 million square meters of gross leasable area. Let me emphasize on renewable energy asset portfolio. When we did CREIT, we practically created a new asset class. Siguro later on. Ayan, so ang takeaway ko lang sa Citicorp, no, nalaman ko na per year, 'di ba, sila, may pinapaupahan silang mga lots para sa mga energy grid, no. Ano pala 'yon, nag-grow pala yung rate ng contract nila 2% every year. So ang isa pang, so maganda na rin 'yan, 'di ba? At least kahit papaano nakakasabay sa inflation, and at least tumataas yung kita mo taon-taon. And explain niya rin na 100% occupancy sila, which is good. And nasabi niya rin na in the future they are
foreseeing na they will do a structure for wind energy. So malaking bagay yun. No? So ayun, ang ganda. Talagang na-solidify talaga yung reason ko ba't ako nag-invest sa Citicorp. No? Nakakatuwa. Sa CREIT. So dito na tayo sa Meralco, MGen. Want to explain lang MGen and certainly Meralco. No? The One Meralco organization is actually two verticals, the distribution unit and the MGen business. And I look after MGen Renewable. At the Supermarkets, Ayun lang. Honestly, sa MGen wala ako naisulat. Ano lang siya, parang tulad nun sa Apex Mining, in-explain niya lang kung paano yung how they work, how the company is doing financially, or actually parang wala akong matandaan na sinabi niya plans for the future. No, and honestly, sobrang technical ng mga terms na hindi na ako nakarelate. I don't know sa iba. Pero sorry, hindi ko na appreciate yung sa Meralco. So ayun lang, dito na tayo sa SM. banks, and real estate developments. It is no surprise that many investors view it as the best proxy for both the Philippine economy and the local stock market. Erwin G. Pato, he is the Treasurer and Executive Vice President for Treasury, Finance, and Planning of SMIC. He is the Chairman of Family Cooperation Health Services Foundation and is also a Board Director of SMIC SG Holdings. Prior to joining SMIC in January 2020, he was formerly the head of treasury for Temasek Holdings based in Singapore. Alright, our second speaker from SM is Mr. Jonathan Nang, the president of SM Retail. He joined SM Retail in August 2021 as Senior Vice Guys, fast forward ko na. President and Chief Financial Officer, and in January as President of Sustainability Relations of China. So, ayun yung sa SM, takeaways ko lang. And honestly, aside from Citicorp, na-appreciate ko rin yung sa SM, no. Beside dun sa pag-explain ng how they work, may mga future plans din sila na nasabi, and they are actually explaining also bakit mo kailangan mag-invest sa kanila. And their reason is they are undervalued right now daw, according to them. And honestly, sa valuation ko, overvalued sila. Pero based dun sa mga narinig ko dun sa future plans nila, and I could also say na they are undervalued right now. And actually, yung sa reclamation nung sa MOA, kung nakita nyo yung sa may seaside, di ba may nare-reclaim na area nun. Dito ko lang din nalaman na SM din pala yun. Sa SM din yun. And on evolving or innovating naman dun sa mga stores nila. Kasi tinanong din ng mga host kung anong if they are planning something ba na kasi yung anong tawag dito. Kasi 'di ba syempre we have e-commerce na, 'di ba? Tulad ng mga Shopee, Lazada, and syempre rival ng SM 'yun And actually nagustuhan ko yung nila yung explanation nila na their stores are evolving daw through a concept, no? Yung konsepto na much better pa rin na you could actually be there kung bibili ka ng item. And not just that, marami silang ini-innovate sa loob ng stores, no, ng mga SM. Nandiyan yung mga syempre yung mga coffee shop, yung mga services nila, no, and yung mga ambience ng SM. And di ko na maalala yung iba, pero
yun talaga yun ako na nagustuhan ko yung sagot nila doon, and napaano nila ako, oo nga, no? Yung mga ganun, alam nyo yun. Pero hindi ko na maalala, hindi ko kasi nasulat, sayang lang. Pero, ayun, ito yung pangalawa sa pinanagustuhan ko na company dito, na aside from the Citicorp. And, punta tayo last, BPI. For Mr. Haj Narvaez. Our second speaker is Ms. May Taco, who is the Vice President and Head of Investor Relations and Capital Management at BPI. Ay, hindi ko na pala. Ito yung pauwi na pala ako nito. So, ayun lang. No, sa BPI naman, honestly, na-awkward na ako. Na-awkward na ako dun sa relationship nung, ayun, yung Haj Narvaez ba yun? Tsaka yung si May something yung pinakahuling tinawag. Kasi parang, yung dating nila, yung sa, kita mo kasi, dun sa Meralco, di ba, dalawa sila. Sa Meralco, parang yung magtropa lang sila eh. Tapos dun sa SM, parang ganun din. Alam mo yan, yung parang magkabarkada lang. Tapos, sa BPI, napansin ko lang na parang, alam nyo yung employer-employee relationship. Parang ganun pa rin yung ano nila. Yung dalawa na, mas parang feeling ko mas mataas si Sir Haj Narvaez dun kesa dun sa kay ma'am, no? Siya yung nagbibigay ng utos basically. Sagutin mo to, sagutin mo yan. Parang na-awkward din lang. Pero sa BPI naman, nandun yung pinoint out nila na very customer-oriented sila, no? Nandun yung willingness nila na mapalago pa yung range of customers nila. And in evolving naman, nabanggit niya na there are convenience stores na available na yung BPI, meaning pwede ka mag-cash in, cash out for BPI bank transaction, ganon, for their convenience na nga lang, no? Sa mga ibang mga convenience stores, sa mga pero honestly sa GCash magagawa mo na nga sa tindahan eh. 'Di ba? Parang I don't know, hindi lang ako napabilib siguro masyado sa BPI. So ayun lamang para sa video na to. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, and kung hindi ka pa naka-subscribe, inaanihan kita mag-subscribe sa aking channel. And yun lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam. JP out.